May mga pagsubok na dumaraan sa buhay natin na sa unang tingin ay hindi natin kakayanin. Ngunit kapag nahanap mo ang tamang dahilan upang lumaban, ay masusumpungan mo ang kalakasan na magpapamayani sa iyo dito. At isa sa kalakasang ito ay mula sa pagmamahal natin sa ating pamilya. Ako si Primo Numbra. Ang istorya natin ngayon ay mula sa karanasan ni Dave ng Dinalungan Aurora. Narito ang kanyang kwento. Primo, itago niyo na lamang po ako sa pangalan Dave. Ang karanasan kong ito ay nung nasa probinsya pa kami kasama ang aking mga magulang. Lumaki ang aking ina sa bayan ng Antipolo. Ngunit nang mapangasawa niya ang aming ama at naisilang naman ang aking kapatid ay nanirahan kami sa lugar ng aking ama. At ito ay sa Barangay Palig, Dinalungan, Aurora. Bata pa lamang ako, madami na akong nadidinig ng mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi pangkaraniwan. Isa na po daw ng mga kwento patungkol sa mga duwende, kapre, at higit sa lahat ay ang mga kwento tungkol sa mga aswang. Nung bata pa ako, madalas akong matakot sa mga kwentong kababalaghan. Gawa na din ng pagiging malikot ng aking imahinasyon. Nangyari ang karanasan kong ito nung ako ay 20 anyos pa lamang. Bilang panganay na anak at ako pa ang nag-iisang lalaki sa pamilya, ay sa akin pinamahala ng papa ko ang paghatid at pagsundo sa aking nakababatang kapatid. Tandang-tanda ko po, alas 5 ng hapon noon. Naghanda ako sa pagtungo sa eskwelahan dahil susunduin ko ang aking kapatid na babae na nasa tamang edad naman na. Nag-aaral ito sa bayan at malayo-layo ang eskwelahan niya sa aming bahay. Kung susumahin, 3 baryo ang aking dadaanan makarating lang sa kanilang eskwelahan. At nagpaalam na nga ako sa aking mga magulang. Pa, ma, susunduin ko na po si Hosea. Tumango lamang ang mga ito at dahil abala si mama sa pagpaparingas ng aming dikahoy na kalan, samantalang si papa naman ay nagkakayod ng nyog na gagamitin ni mama na panggata sa papaya na aming ulam para sa gabing yon. Asya Dave, mag-iingat ka sa pagmamaneho ha. Lalo na at paggabi na. Delikado pa naman ang daanan. Lalo na at madilim kapag mga ganitong oras. Yun ang paalala sa akin ng aking ama. Sige po pa, ma. Babalik din po ako kagad pagkatapos ko masundo si Hosea. Yun naman dagdag kong tugon at kaagad na kinuha ang susi ng aking motor sa aking bulsa at agad na sumampa sa aking motor. Kumuway pa sila sa akin bago ko tuluyang makalabas ang aming bakuran. Dahan-dahan lang ang pagmamaneho ko noon. Dahil nga, takot ako na madisgrasya, lalo na at madalas ang aksidente sakaling aking dinadaanan. Gawa na din ng walang gaanong sasakyan sa mga oras na yon, ay kaagad ako nakarating sa eskwelahan ng aking kapatid. Dadatnan ko itong inip na naghihintay sa aking pagdating. Nagalit pa ang kapatid ko noon dahil daw ang bagal kong kumilos. Matapos na makaalis sa eskwelahan ng aking kapatid, ay agad kaming bumiyahe pa uwi sa aming bahay. Padilim na ng mga oras na yon. Ngunit hindi naman namin alintana ang bagay na yon dahil may dala naman kaming flashlight. Binuksan naman ng aking kapatid na si Hosea ang flashlight upang magsilbing ilaw namin sa madilim na daan papunta kung saan nakaparada ang aming motor. Walang gaanong kabahayan sa dinadaanan namin dahil tabing dagat yon at kung mayroon man ay iilan lamang. Nang makasakay na ng maayos ang aking kapatid, ay pinaandar ko na ang motor. Pangpapalapit kami sa puno ng balete, napansin ko ang tila ba isang itim na aso sa daanan. Nakatingin ito sa amin. Napakunot ang noo ko nang dumating kami sa may bandang puno ng balete. Ngunit napansin ko, wala na doon ang aso
na kanina ay nakatingin sa amin. Sinawalang bahala ako na lamang yon. At dahil iniisip ko na maaaring namalikmata lang ako, lalo pat madilim na parte ng daanan yon. Nang makalayo na kami sa puno ng balete, ay bigla na lamang sumulpot ang itim na aso na kaninang nakita ko. Napatili ang kapatid ko dahil nahagip ko ang aso. Ngunit nang laki ang mga mata namin magkapatid nang wala na doon ang kaninang asong akala ko'y nabangga ko. Nagulat kaming dalawa at sabay na napadasal. Nagkatinginan kaming dalawa at napansin kong pareho kaming binalot ng kaba. Dali-daling sumakay muli ang kapatid ko sa motorsiklo at kaagad ko naman pinaharurot yon. Mabilis kaming nakaalis at nakarating sa bahay namin sa bilis kong magpatakbo. Mabuti na nga lamang at wala na nangyari pang hindi maganda. Ngunit kapansin-pansin, napawisan kaming magkapatid pagdating namin sa bahay. Binungad kami ng aking ama. Oh, ano nangyari sa inyong magkuya? Bakit nagaktak ang pawis ninyo? May nangyari bang hindi maganda? Muli kami nagkatingin magkapatid. Sa totoo lang ay walang makapagsalita sa amin dahil pareho kaming hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pareho talaga naming nakita yung malaking asong itim nung papalapit kami dun sa puno ng balete. Pero nung makatapat kami sa puno na yun, bigla yung nawala. Pero pagkatapos ng ilang segundo, nang makalagpas kami sa punong yon, ay bigla na lang sumulpot muli ang aso sa harapan namin. At yun nga, nasagasaan ko siya. Hindi po pwedeng imahinasyon lang namin yon dahil pareho naming naramdaman ni Hosea ang pagkalog ng motor. Pero nung hanapin namin yung aso, hindi na namin to nakita sa kalye. Sa gitna ng pagmumuning-muning yon, naramdaman ko na lang ang pagtapik ng aking ama sa aking balikat. Ano? May nangyari? Masamang pangitain yan, Dave. Magpalit kayo ng damit at ibigay nyo sa akin ang pinagubaran ninyo. Kailangan sunugin natin ang mga yan. Nang sa ganon, ay masupil natin kung ano man ang masamang mangyayari. Laking probinsya si Papa. Kung kaya't hindi nakataka-taka kung ganon ang kanyang reaksyon. Madami itong pamahiin at paniniwala mula pa sa kanilang kanununuan. Bagamat hindi na ako nagtaka sa kanyang naging reaksyon, ay nagtanong pa rin ako. Bakit naman po, Papa? Sayang naman po itong suot-suot kong damit. Napakamahal pa naman ito. Tsaka, iilang beses ko pa lang po itong nagagamit eh. Dave, mas mahalaga ang buhay ninyo. Sige na, magpalit na kayo. Bumili na lang kayo ng bago ninyong damit. Huwag na kayo magreklamo. Yun ang litanya sa amin ng aking papa. Kung kaya't wala na kaming nagawang magkapatid kundi sundin ang utos niya. Kahit na tila hindi kami sang-ayon sa kanyang sinabi. Matapos nga namin makapagpalit, ay inabot na namin kay Papa ang aming mga pinagubarang damit. Nakaagad niya namang dinala sa labas upang sunugin. Tandang-tanda ko pa yung nararamdaman ko noon. Talagang hinayang na hinayang ako habang pinapanood ko yung bago kong biling t-shirt na unti-unting nasusunog. Samantalang si Hosea naman, parang baliwala lang sa kanya dahil isa lang naman yun sa mga uniforme niya sa eskwelahan. Matapos ang kaganapang yon, ay kumain na kami ng aking pamilya. At kagaya ng nakasanayan namin, nagkwentuhan kami habang kumakain. Nasanay na kami nagkukwento si Papa habang kumakain kami. Mga kwento ng kababalaghan mula pa sa kanyang kabataan. At noong mga panahong yon, madalas iniiwan na lang kami ni Mama dahil nagdadalang tao siya noon, kaya kailangan niya magpahinga ng maaga. Minsan pa nga, tapos na kaming kumain, nakapagligpit na kami ng pinagkainan, itinutuloy pa rin ni Papa ang kanyang pagkwento dun sa sala. Noong mga panahong yon, nando na nga kami sa aming sala at ang tanging maliit na gasera lamang ang aming ilaw.
Madalas kasing mawala ng kuryente sa lugar namin. Kaya minsan, nakagasera lang kami. O di kaya, yung aming solar. Meron namang generator sa lugar namin. Pero kadalasan yon ay sa mga pamilya lang na nakakaangat sa buhay. Nang makakuha ako ng pagkakataon ay nagtanong ako kay Papa. Pa, bakit po kailangang sunugin yung mga suot namin kanina? Hindi ba't sinagot ko na yan? Yun ay para pigilan ng anumang masamang mangyayari sapagkat pagbabadya ng kapahamakan ang nangyari sa inyo. Ang ibig po ninyong sabihin, ang makakita ng itim na aso ay isang hindi magandang pangitain? Hindi lang naman yung basta nakakita kayo ng itim na aso o itim na pusa. Yung mismong nangyari sa inyo ang nagbabadya ng hindi maganda. Yung makakita kayo ng itim na aso tapos na aksidente nyo pero nung inyong lingunin ay bigla itong nawala. Pagkaturan niya nun ay nakita kong huminga ng malalim ang aking ama. Sabay sabing, Isa lang ang ibig sabihin nun, Dave. Maaaring may masamang maganap sa inyong dalawa o sa mismong pamilya natin. Pagkatapos nun ay tumayo si Papa. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Tahimik siyang nakatingin sa labas ng mga ilang segundo. Sabay sabing, Minsan ay gawain din yun ng mga aswang. Yun ay ang pagmamarka nila sa inyo. Kayo ay masundan niya. Biglang nangilabot ako nun. Kaya hindi na rin ako nabigla sa ginawa ni Hosea. Bigla siyang tumayo at kumiripas ng takbo papunta sa aming kwarto. Medyo napailing pa nga ako at tahimik na napangiti. Kahit kailan talaga napakatuwag ng kapatid ko. Nagtuloy pa ang kwentuhan namin ni Papa hanggang sa makaramdam na rin siya ng antok at nagpaalam. Sumabay na rin ako ng tungo sa aming kwarto upang matulog. Kinaumagahan, nakita ko ang batang si Popoy na nakatambay sa tapat ng bahay namin. Madalas itong nandun dahil wiling-wili ito sa mga kwento ng papa ko. Magandang umaga, Kuya Dave! Ang bati niya sa akin. Kadalasan, kasama namin itong si Popoy na nakikinig sa kwento ng aming ama. Palibhasa kasi wala pang cellphone nun, kaya wala pang masyadong libangan ng mga bata at ang mga tao, kundi ang pakikinig lang sa radyo, panunood sa telebisyon o yung mga kwentuhang katulad nito. Sa totoo lang, Kaprimo, ngayong ikinukwento ko tong nangyari nun, naaalala ko yung mga panahon na yon. Nakakamiss, napakasimple lang ng buhay. Nang makita ng aking ama ang batang si Popoy, binati niya naman to kagad. Ang aga mo yata ngayon, Popoy. Nakapag-almusal ka na ba? Opo, Kuya Noli. Hindi naman po ako papayagan ni Lola na magtungo dito sa bahay ninyo nung wala pang agahan eh. Siya nga po pala, meron akong ikikwento sa inyo. Nabalitaan niyo na po ba yung usap-usapan? Si Mang Manoy nagpunta dun sa bahay ng kapatid niya kasi nga inaswang daw po. Pagdating dun sa bahay nila Ate CJ, sabi ng albularyo patay na yung bata sa sinapupunan nito at ayun dinala sa ospital. Patay na nga po yung sanggol. Samantalong nung araw bago aswangin si Ate CJ, buhay pa daw po yung sanggol kasi nagpa-check up pa to. Kaya sa ngayon, mag-iingat-ingat po kayo. Hindi ba? Buntis po si Ate Melay. Ang tuloy-tuloy na pagkikwento ni Popoy at muli ko naalala ang nangyari kagabi sa amin ni Hosea nang sunduin ko siya sa eskwelahan nila. Muli akong tumingin kay Popoy. Iba rin talaga sumagap ng kwento tong si Popoy eh. Pero ganun pa man, nagtanong pa rin ako. Teka, di ba yung bahay nila Ate CJ malapit doon sa puno ng balete? Sa tawid lang sila, hindi ba? Opo, Kuya Dave. Bakit mo natanong? Biglang nagtayuan ang mga balahibo ko. Paglingon ko kay Papa, nakatingin siya sa akin at napailing pa ito. Ay nako, salot talaga yung mga yan. Teka lang pa, kung totoo man niyang iniisip ninyo,
Dayo po yung bumiktima kay Ate CJ. Kasi 'di ba sabi mo pa, hindi tumatalo ng kalugar ang mga aswang? Tumango si Papa. Totoo yan, Dave. Kaya nga baka taga-ibang baryo talaga ang aswang na yon. Pero hindi ba Kuya Dave, may kasabihan sa mga mababangis na hayop na kapag nagugutom daw ang mga ito ay wala silang sinisino. Hindi kaya ganun din sila? Walang kapit-kapit bahay kapag nagugutom sila? Napaisip ako sa sinabi ni Popoy. Parang may punto nga siya. Kahit nasabihin pang kapitbahay, kung wala na talaga silang mabiktima, talo-talo na yon. Ganun nga kaya? Doon ko napansing dahan-dahang umupo si Papa. Sandali, may ikukwento ako sa inyo. Nangyari to doon sa kaklase ko noon. Sa totoo lang, hindi ko sigurado kung may katotohanan ng mga pangyayaring ito. Pero ganun pa man, gusto kong ikwento to sa inyo. Eksakto namang lumabas ang kapatid ko si Hosea at tumabi ng upo sa akin. Kuya, anong ikikwento ni Papa? Oh, andito ka na naman. Pumasok ka na nga lang doon sa loob. Mamaya pag natakot ka, kakapit ka na naman mahigpit sa braso ko. Ang sakit pa naman ng mga kuko mo. Bigla namang sumabat si Popoy. Ate Hosea, dito ka na lang sa tabi ko. Okay lang sa akin kahit na yakapin mo ako mahigpit. Bigla siyang inirapan ni Hosea. Sabay tayo at pumasok na sa loob. Ayoko. Maasim ka, Popoy. Pareho kaming natawa ni Papa nun. Teka, sandali. Uumpisahan ko na ang kwento ko. Nasa 5 baitang ako noon nang ikwento ito sa akin ng aking kaklase. Nagsisimula pa lang ang kwento ni Papa nun. Pero nang tingnan ko si Popoy, halos manlaki na ang mata niya. Ito talaga si Popoy. Wala pa nga kagat na sa kwento ng aking ama. Naaalala ko noon, sabi ng kaklase ko. Sumakit daw ang kanyang tiyan, kaya kailangan niya magbanyo. Yung banyo nila ay nakabukod sa kanilang bahay. Ika nga ay nandun sa may bandang likuran, kaya malayo-layo pa ang lalakarin baka gumarating ito. Kahit na medyo natatakot siya, dahil nga masakit ang kanyang tiyan at kailangan niya ng dumumi, pinilit niyang makapunta dun sa banyo. At yun na nga, nakaupo na siya dun sa kasilyas. Gabi na nun. At yung banyo nila walang bubong, kaya kitang-kita ang kalangitan. Kasalukuyan siya nakatingala nun habang dumudumi. At pagkatapos noon biglang tumigil ang aking ama. Alam ko na ang ginagawa niya. Gusto niya maging interesado kaming lalo sa pagkwento niya. At talagang umepekto naman yung kay Popoy. Napansin ko ang panggigigil ni Popoy. Kumapit pa to sa braso na aking ama sabay sabing, "Ano pong nangyari? Ano pong nangyari?" Tumingin muna ang aking ama sa akin sabay ngumiti. Para bang sinasabi niyang tagumpay siya sa pagkuha ng atensyon ng batang si Popoy. ayun na nga, sa kaligitnaan ng kanyang pagdumi, bigla na lamang daw siya nakarinig ng huni ng tiktik. Mahina lang daw yon, kaya hindi niya pinansin. Pagkatapos, ilang sandali lang, nagtaka daw yung kaklase ko. Kasi nga bigla daw, lalong dumilim. Kaya nang tumingin siya sa kanyang ulunan, laking gulat niya dahil merong wakwak dun sa taas at nakatingin pa to sa kanya. Nang tingnan ko ang batang si Popoy, lalong nanlaki ang mga mata nito. Tatay Noli, ano pong nangyari? Ano pa ba sa palagay mo mangyayari? Di bigla siyang tumayo. Wala nang paglilinis ng puwitan na nangyari, ni hindi niya nga naitaas ang kanyang salawal. Tumakbo siya ng mabilis. Halos nagkandara pa nga daw siya. Marating niya lang ang kanilang bahay. Nako, tawang-tawa nga kami nung magkakaeskwela habang ikinikwento niya yung sa amin Grabe, nakakatakot na nakakatawa yung nangyari sa kanya.
Eh sinabi mo pa, Popoy. At ayun na nga, di tumakbo na siya. Sigaw daw siya ng sigaw. Tapos naglabasan yung kanilang mga kapitbahay. Pero nung nakita siya, imbis na matakot o mabigla, natawa sa kanyang itsura. Ang nangyari pa dito, halos ilang araw siyang hindi naglalabas ng bahay. Hindi yon dahil sa takot sa wakwak. Yun ay dahil sa kahihiyan. Ay, sana po hindi mangyari dito sa atin yung nangyari dun sa kaklase ninyo, Tatay Noli. Ay siya, sige Popoy. Ayan na lang muna ang ikukwento ko ngayon. Bukas na lang ulit ha. Umuwi ka na't baka hinahanap ka na ng lola mo. Sige po, Tatay Noli. Kuya Dave, dito na po ako. At tuluyan na nga umalis ang batang si Popoy. Kami naman ni Papa ay pumasok na ng bahay dahil kasalukuyan na naglahanda ng tanghalian ng nanay. Habang kumakain kami, napansin kong parang hindi maganda ang pakiramdam ni Hosea. Maya-maya pa ay nagtakip ito ng bibig na para bang nasusuka. Bagamat medyo nag-alala ko, ay nagawa ko pang asarin ng aking kapatid. Hoy Hosea, buntis ka ba? Doon ay bigla akong binatukan ng aking ama. Anong pinagsasabi mo dyan, Dave? Una, walang nobyo yung kapatid mo. Pangalawa, kabata-bata pa yan pagbibintangan mo ng ganyan. Nagbibiro lang naman po eh. Yun ang sabi ko habang hawak ko ang aking batok. Nang muli kong tingnan si Hosea, napansin kong namumutla na siya. Pagkatapos nun, ay bigla siyang hinimatay. Nagkagulo kami. Bigla naming nalapitan si Hosea upang tingnan siya. Hosea, ano nangyari sa'yo? Dave, punta mo si Raul. Sabihin mo dali yung tricycle dito. Kailangan nating dalhin sa pag-amutan nitong kapatid mo. Opo pa, opo. At dinala na nga namin si Hosea sa klinik ng aming barangay. Lagi namang may doktor doon. Kaya mabilis na natingnan ng kapatid ko. Kanoli, okay naman po ang anak ninyo. Tiningnan ko siya. Wala naman pong problema sa vitals niya. Maaring nasobrahan lamang ito ng pagod o baka hindi nakatulog ng maayos. Sa ngayon ay re-resetahan ko na lang po siya ng bitamina na maaaring makatulong sa paglakas ng kanyang katawan. Maaaring nyo na po siyang iuwi. Ganun po ba, Dok? Sige po, maraming salamat. Walang anuman, Kanoli. Pagtalikod ng doktor, ay lumapit sa akin ang aking ama. Dave, kanina pa kita nakikita nakatulala dyan. Ano bang nangyayari sa'yo? Pa, sa totoo lang iba ang pakiramdam ko sa mga nangyaring to. Tumitig sa akin si Papa. Tumango ito. Pero hindi na siya nagsalita pa. Kinahapunan ay naiuwi na nga namin si Hosea sa bahay. Pero hindi pa nagtatagal. Muli na naman siya nagsuka. Kaya nagdesisyon si Papa. Dave, puntahan mo si Mang Among. Kailangan matingnan niya ang iyong kapatid. Dalian mo. At pinuntahan ko na nga si Mang Among, ang kilalang albularyo sa lugar namin. Oh, Dave, napadalo ka ata. May kailangan ka ba, anak? Mang Among, pinapatawag po kayo ni Papa. Si Hosea po kasi. Ano? Ano nangyari sa kapatid mo? Kanina pong nanananghalian kami. Bigla na lang siyang nagsuka. Pagkatapos ay nawala ng malay. Dinala po namin siya doon sa klinik, tiningnan po siya ni Doc. Pero wala naman daw pong diferensya sa kanya kaya pinauwi rin kami. Ganon ba? Kung ganon, pumunta na tayo doon sa inyo. Nabasuri ko ang kalagayan ng iyong kapatid. Pumasok sandali si Mang Among sa kanyang bahay upang kunin ang kanyang mga gamit. Paglabas niya, Oh, pakibitbit mo nga ito. sige po. At umalis na kami. At sumampa na nga si Mang Among sa aking motor. Sige, bilisan mo ang pagpapatakbo. Huwag ka mag-alala sa akin. Sanay na ako sa ganito. Opo,
Opo, sige po, Mang Among. At pinaandar ko na nga ang motor. Ilang sandali lang ay nakarating na kami sa amin. Naabutan namin ang aking ama na naghihintay sa labas ng bahay. Oh, Noli! Ano nangyari? Among, tingnan mo nga ito si Hosea. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa kanya. Eh, asan ba siya? Nandun sa kanya silid. Ay tara, bilis! Samahan mo ko. Pagpasok naming tatlo sa aming silid, ay naabutan namin si Mama na nakaupo sa tabi ni Hosea. Hawak-hawak nito ang kamay ng aking walang malay na kapatid. Nilapitan ni Mang Among si Hosea at kinapa ang pulso nito. Makaraan ng ilang sandali, ay tumayo si Mang Among. Lumapit siya sa aming mag-ama sabay sabing, May nakaaway ba tong si Hosea? O kaya may naperwisyon kung anong nilalang? Bumigat ang pakiramdam ko na maalala ko ang nangyari sa amin nung nakaraang gabi. Mang Among, wala pong nababanggit sa akin ng kapatid ko na meron siya nakaaway. Pero nung sinundo ko po siya sa eskwelahan nung nakaraang gabi, may nabunggo po kaming itim na aso doon sa may malaking balete. Pero po ang nakapagtataka ay bigla po itong nawala. Pagkatapos nun, nagmadali na po kaming umuwi. Tumingin ng diretso sa akin si Mang Among at napailing ito. Sabay humarap siya sa aking ama. Noli, kumuha ka ng kutsara at mangkok na may tubig. Dalian mo. Pagtalikod ng aking ama upang pumunta sa kusina, si Mang Among naman ay may kinuha sa kanyang bayong. Isang kandila. Isang kandilang kulay pula. Ang kalahating bahagi nito ay nakabalot sa itim na papel. At ang itim na papel na yon, may mga nakasulat doon na mga salitang hindi ko maunawaan. Tinanggal ni Mang Among yung papel. Sinindihan niya yung kandila at sinunog doon ang papel na itim. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang, pero biglang parang lumakas yung apoy nang idikit niya ang papel sa apoy ng kandila. At mabilis ding natupok ang itim na papel. Maya-maya pa ay nakita ko si Mang Among. Para bang nagdadasal siya. May ibinubulong siya doon sa kandila. Sakto naman pagdating ng aking ama. Inilapag niya ang mangkok na may tubig sa harapan ni Mang Among at ipinatak niya doon ang natutunaw na kandila. Ilang sandali pa ay tila may nabubuong hugis doon sa may tubig. Nakita ko na inilapit ni Mang Among ang kanyang hintuturo sa kanyang labi na para bang dinadasalan niya to. Pagkatapos ay inilubog niya ang kanyang hintuturo doon sa tubig na may kandila. Makaraan ng ilang segundo ay tinanggal niya na ang kanyang daliri at pinunasan. Nakita ko na nakatitig ng matindi si Mang Among doon sa tubig at sa namuong hugis ng kandila. Maya-maya pa ay tumayo ito at lumapit sa aking ama. Noli, ang anak mo, sinusundan siya ng aswang. Nagulat kami mag-ama. Tapos tumingin sa akin si Mang Among. Nak, napatay mo ang isa sa kanila. Kung hindi ako nagkakamali, ang nasagasaan ninyo ay isang matandang aswang. Mahina na yon, kaya hindi na siya nakaligtas sa kanyang pinsala. At dahil doon, ay mukhang maghihigante ang kanyang mga kamag-anak. At base sa mga pangyayaring ito, mukhang nakabangga ninyo ay ang mga klase ng aswang na kung tawagin ay bagayon. Napansin kong biglang nanlaki ang mata ng aking ama at napalunok pa ito. Among, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi ko masasabing 100%, Noli. Pero base sa mga nakikita kong sinyalis, bagayon nga ang mga aswang na ito. Teka po, ano po ba ang bagayon? Anak, ang mga bagayon, ang klase ng aswang na marunong mag-orasyon. Marunong silang magpatama ng sumpa
Totoo yun, Dave. Isa sila sa pinakalumang angkan ng mga aswang. At isa rin sa pinakakinatatakutan. Ayon sa mga kwento, ang pinakaunang bagayon ay isang malakas na babaylan. Ayon sa alamat, pinilit daw makakuha ng malakas sa kapangyarihan ng babaylan na yon. At nang hindi niya mahanap ang kanyang gusto sa normal na pamamaraan ng mga babaylan, ay lumapit ito sa dilim. At yun nga, nakuha niya naman ang kanyang gusto. Naging makapangyarihan siya. Ngunit, naging isang halimaw. Siya ay naging pinakaunang bagayon. Ayon din sa mga kwento, ang pinakaprimerang pag-atake ng mga bagayon ay ang pagpapadala ng sumpa. At yun nga ang tila nangyari dito kay Hosea. Pero, Mang Among, dalawa po kami magkasama ni Hosea noon. Bakit si Hosea lang po ang naapektuhan ng sumpa? Mukhang mas malakas ang pananalig mo, anak. Kaya si Hosea, bilang mas nakahihina, ay ang siyang naapektuhan. Noli, kunin mo yung manok na aking dala at yung kutsilyo. Kailangan nating makontra ang sumpa bago pa mahuli ang lahat. Napansin kong nakatayo lang si Papa noon. Nagangalit ang kanyang mga bagang. Anong kasalanan ng aking anak? Napakabait ng aking anak para gawin nila to. Noli, huminahon ka lang. Sige na, kunin mo na ang aking pinakukuha. Ako na ang bahala. Lumapit ako sa aking ama at tumawak sa kanyang braso upang pakalmahin siya. Lumingon si Papa sa akin at nakita ko nanghingilid ang kanyang mga luha. Pa, sundin na natin si Mang Among bago pa mahuli ang lahat. Walang sabi-sabing tumalikod si Papa. Pagbalik nito, dala niya na ang pinakuha sa kanya ni Mang Among. Umupo si Mang Among sa sahig. Sa harapan niya ay isang maliit na plato. Sa gitna nito ay naglagay siya ng asin. Pagkatapos nun, may kinuha siyang parang piraso ng kahoy doon sa kanyang bayong. Mga 1 pulgada lamang ang laki nito. Inilapit niya to sa apoy ng kandila. At nang masunog ang bandang dulo nito, itinaktak niya ang pinakaabo o uling doon sa gitna ng plato. Pagkatapos ay mabilis siyang ginilitan ng manok na binigay ni Papa at ipinatak ang dugo doon sa plato na nasa kanyang harapan. Pagkatapos nun, ay nilapitan ni Mang Among ang aking kapatid. Kinuha niya ang isang kamay nito. Binukas ang palad at pinatakan ng dugo ng manok. Ilang sandali rin ang katahimikan. Ngunit biglang nabasag yon nang marinig namin ang boses ng isang lalaki na nanggagaling sa katawan ng aking kapatid. Pinatay niyo ang ama ko. Kaya buhay ng batang ito ang siyang kapalit. Talagang nagulat kaming lahat sa pangyayaring yun. Ngunit hindi si Mang Among. Nakangiti lamang ito at kinausap ang nilalang na nasa loob ng aking kapatid. Kilala kita kung sino ka. Aksidente ang nangyari. At kasalanan yon ng iyong ama. Hindi ba siya din ang dahilan kaya nawala ang sanggol ni CJ? Buhay ang kinuha niya. Kaya buhay din na naging kapalit. Alam mo sa sarili mo na hindi kayo mananalo sa akin. Kaya ngayon pa lang, tigilan nyo na ang paghihirap ng batang ito. Hindi ko alam pero ng mga oras na yon, bigla akong hinawakan ng kamay ng aking kapatid at nagsimula akong magdasal. Umiiyak na din ako ng mga sandaling yon habang tinatawag ang pangalan ng Diyos Ama sa langit. Nang muli kong lingunin si Mang Among, ay hindi ko na maintindihan ang kanyang mga sinasabi. Alam ko ng mga sandaling yon na orasyon na ang kanyang mga sinasabi.
Nang tumigil sa mga among, ay napansin kong muli nang nakahiga ang aking kapatid. At pikit na rin ang mata nito, na para bang natutulog lamang. Akma akong yuyuko upang idikit ang aking tenga sa dibdib ng kapatid ko, upang pakinggan ang kanyang dibdib, nang bigla akong pinigilan ng mga among. Dave, huwag ka mag-alala. Ayos lang ang kapatid mo. Doon muna tayo sa labas. Hayaan muna natin siya makapagpahinga. Sa sala, tahimik ako nakaupo doon. Iniisip ko ang mga nangyari. Maya-maya napansin ko na magkausap si Mang Among at ang aking ama. May inabot na papel si Mang Among kay Papa. Noli, wag mo kakalimutan banggitin ang mga to tuwing sasapit ng ika-6 ng gabi. Pagkatapos ay pahiran mo siya sa noo ng langis na ibinigay ko sa'yo. Maliwanag ba yon? Oo, salamat Among. Pagkatapos magpaalam kay Papa at sa akin, ay umalis na nga si Mang Among. Sandali kong pinakiramdaman ng paligid. At sa kung anong kadahilanan, ay para bang kahit papano'y gumaang na ang pakiramdam ko. Makalipas ang araw na yon, ay hindi na namin nakitaan pa ng pagsama ng pakiramdam si Hosea. At minabuti na rin namin na dalasan ang aming pagdalaw sa simbahan bilang isang pamilya. Mabilis namang lumipas ang mga buwan at nawaglit na sa isipan namin ang mga kaganapang yon. Ngunit, sadyang ang mga multo ng kahapon ay may kakayahang bumalik upang muli tayong gambalain. Magpapasko nun. Maaga kami natulog nila Mama dahil maaga kaming gigising bukas upang mamili ng mga ihahanda para sa Noche Buena. Sa kaligitnaan ng aming pagtulog ay bigla ko na lamang nadinig ang isang malakas na kaluskos mula sa aming bubungan. Kagad ako napamulat at napabangon dahil sa aking narinig. Hindi ko alam pero kakaiba ang kaluskos na aking nadinig. Sanay naman na kami na may mga pusa nag-aaway sa aming bubungan. Pero nung gabing yon, kakaiba ang ingay na aking napansin. Bumangon ako at pinuntahan ko ang aking kapatid na nasa kabilang kama. Doon ko napansin na gising na rin pala siya at napansin niya rin ang ingay na aking narinig. Hosea, huwag kang gagawa ng ingay. Pupuntahan ko si Papa. Tumango ang kapatid ko. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kwarto. Laking gulat ko na nakita ko si Papa nandun na sa sala. Nakatayo siya at nakatingala. Pa, bigla niyang tinaas ang kanyang kamay upang senyasan ako na huwag magsasalita. Tinuro niya ang bubong. Alam kong napansin niya na rin ang ingay na yon. Nakita ko sa kanyang kanang kamay na may hawak siyang mahabang kulay itim na bagay. Yun yung pagi na ibinigay sa kanya ng aking lolo. Maya-maya pa isinanyasan ako ng aking ama na lumapit sa kanya. Pagkalapit ko, Dave, kunin mo yung itak doon sa may kusina. Wala nang tanong-tanong pa. Sinunod ko kaagad ang utos ng aking papa. Pagbalik ko sa sala, pareho kaming nagulat ng ang ingay na aming narinig nung una. Ngayon ay nasa tapat na ng kwarto nila. Si Mama. Dali-dali kami pumasok ng silid ni Papa. Nakita namin si Mama na nakaupo sa gilid ng kama. Ilang sandaling katahimikan. Pero nabasag ang katahimikan na yon nang biglang umingit si Mama na parang nasasaktan ito. Nakita ko nakahawak si Mama sa kanyang tiyan. Nasa 7 buwan ng pagbubuntis si Mama nun. Base sa mga kwentong narinig ko kay Papa, may ganong klase ng epekto ang mga aswang sa mga buntis. Nang muli kong tingnan ng aking ina, ay butil-butil na ang pawis sa kanyang noo. Doon ko nakitang nagalit si Papa. Maging ako ay nagulat nang bigla siyang sumigaw.
Halimaw! Tigilan niyo ang pamilya ko! Kung hindi, magkakamatayan tayo! Biglang lalong lumakas ang ingay sa bubong na tila ba may nagtatakbuhan. Mga 5 segundo rin yun. Pagkatapos, muli, katahimikan. Nanginginig ang mga kamay ko nun. Ang kanang kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa itak. Samantalang si Papa ay nasa tabi ni Mama. Nakayakap sa kanyang bewang ang aking ina. Samantalang si Papa naman, kitang-kita ko malalalim niyang paghinga. Ang paghinga na may dalang galit. Ilang sandali ring puno ng nakakabinging katahimikan. Ngunit hindi rin nagtagal ang katahimikan na yon. Bigla na lamang namin napansin ang isang nilalang na nakatayo sa labas ng bintana ng silid nila Papa. Dahil may kadiliman sa labas, ay hindi gaanong aninag ang itsura nito. Pero kitang-kita ko ang mapupula nitong mga mata. Maya-maya pa ay nagsalita ang nakakakilabot na nilalang. Sinabi ko sa inyo, buhay ang katapat! Sobrang takot ko ng mga sandaling yun. Pero pinilit kong huwag magpatalo dito. Kailangan ako ng pamilya ko ng mga sandaling yun. Muli kaming nakiramdam sa paligid. Pero wala na ang mga ingay. Wala na rin ang nilalang na nasa labas ng bintana. Nang muli kong lingunin ang aking mga magulang, nakayakap na mahigpit ang aking ina kay Papa. Bigla ko naalala ang aking kapatid. Pa, puntahan ko si Hosea. Sige, Dave. Dalian mo. Pagpasok ko ng kwarto, si Hosea nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakita ko nanginginig siya. Nagkatinginan kaming dalawa. Bagamat wala ng tanungang naganap, ay alam kong narinig niya ang nakakakilabot na tinura ng nilalang sa kabilang silid. Nilapitan ko ang aking kapatid. Hosea, huwag ka mag-alala. Nandito si Kuya at si Papa. Hindi namin hahayaang may mayaring hindi maganda sa pamilya natin. Hindi nagsalita ang kapatid ko. Yumakap lamang siya sa akin na mahigpit. At naramdaman ko ang pagdaloy ng kanyang luha mula sa kanyang mukha patungo sa aking braso. Kinaumagahan, maaga ako nagising. Hindi rin naman kasi ako masyadong nakatulog. Naisipan ko lumabas ng silid upang mag-almusal na. Ngunit nagtaka ako. Kadalasan tuwing lalabas ako ng kwarto ay makikita ko na si Papa sa sala o hindi kaya ay nagkakape doon sa kusina. Pero wala si Papa. Kinalimutan ko na ang pagtimpla ng kape ko. Bagkus ay hinanap ko ang aking ama. Lumabas ako ng bahay. Wala siya doon. May narinig akong parang nag-uusap sa likod ng bahay namin kaya pumunta kaagad ako doon. Doon ko natagpuan si Papa. At kasama niya, si Mang Among. Naabutan kong pinag-uusapan nila ang mga kaganapan kagabi. Nagpasya na akong hindi na lumapit. Dahil seryoso ang usapan nilang dalawa. Maya-maya pa nakita ko si Mang Among na may kinuha sa kanyang bayong. Isang maliit na bote na may lamang likido. Lumapit siya sa gilid ng bahay namin at nakita kong ipinako niya ito doon. 4 ang hawak niyang boteng maliliit. At isa-isa niya yung ipinako sa bawat gilid ng bahay namin. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Mang Among. Dumaan lamang si Mang Among sa harapan ko na halos hindi ako nito napansin. Doon ko nilapitan ang aking ama. Pa, ano po yung ginawa ni Mang Among?
Wag mo nang pansinin pa yon, Dave. Pumasok na tayo. Biglang tumalikod ang aking papa upang pumasok ng bahay. Ni hindi na nito ako hinintay pa. Kaya naiwan ako dun sa likod na punong-puno ng pagtataka. Habang nakatayo ako dun, ay tiningnan ko ang bote na nakapako sa pader. Napansin ko na bukod sa likido na laman nito, ay tila meron din itong maliit na bato at kapirasong ugat ng kahoy. Minabuti kong wag na tong pansinin pa. At pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Lumipas sa maghapon na halos walang nagkikibuan sa amin. Nang sumapit na ang gabi, nagdesisyon akong pumasok na sa aming silid upang magpahinga. Ngunit bigla akong naramdaman ang paghawak ng aking ama sa aking balikat. Napahinto ako sa tapat ng aming silid at hinarap ang aking ama. Pa? Anak, kung ano't ano man ang mangyari ngayong gabi, tandaan mo, magpakatatag ka para sa ating pamilya. Kahit anong mangyari, huwag mong hahayaang may mangyaring hindi maganda sa iyong kapatid at sa iyong ina. Bakit pa? Ano ba yung sinasabi ninyo? Nakakapag-alala naman yung sinasabi niyo sa akin. Huwag ka ng maraming tanong pa, anak. Maliwanag ba yon? Hindi na ako nakipagtalo pa kay Papa at tumango na lamang ako. Sandali. Bago ka pumasok, may ibibigay ako sa iyo. Tumalikod si Papa at pumunta sa may kusina. Pagbalik niya, ay dala niya ang aming itak. Iniabot niya to sa akin. May napapansin ka ba sa itak na yan? Sinuri ko maigi ang itak. At doon ko napansin na may nakaukit sa puluhan nito. Tila isang salita na hindi ako pamilyar. At bagong ukit lang yon. Pa, ano po itong nasa puluhan ng itak? Inuukit yan kanina ni Mang Among. Natatandaan mo ang nangyari kagabi. Kapag yun ay muling naganap, yan ang isang pwedeng magamit laban sa kanila. Maliwanag ba? Opo. Sige na. Pumasok ka na sa loob at samahan mong iyong kapatid. Huwag ninyong kakalimutan magdasal, anak. Opo, Pa. At tumalikod na si Papa upang bumalik sa kanilang kwarto. Ako naman ay pumasok na rin sa aming silid. Napansin ko si Hosea na mahimbing nang natutulog. Napangiti ako. Normal na ulit ang lahat sa kapatid ko. Pumunta na ako sa aking kama upang magpahinga. Pero hindi pa naglilipas ang isang oras. Dave! Dave, buksan mo ang pinto! Si Papa nasa labas ng aming kwarto. Dali-dali akong bumangon. Saglit ko nilingon si Hosea. Nagising din ito sa pagtawag ng aking papa. Pagbukas ko ng pintuan, nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng aking ama. Bakit pa? Ano nangyayari? Imbis na sagutin niya ang aking tanong, ay hinawakan niya ako sa braso at hinila papunta sa may bintana sa may sala. Hinding-hindi ko makakalimutan ang nakita ko ng gabing yon. Doon sa tapat mismo ng bahay namin ay may 3 lalaking nakatayo. Sa unang tingin, mukha silang mga normal na tao. Nakabihis sila ng pang-normal na tao. Ang tindig nila ay sa normal na tao. Ngunit kung titingnan mong maigi, mapapansin na mas malaki sa karaniwan ang kanilang mga mata. At wala ritong itim o puti. Purong pula lamang ang kulay ng mga mata nila. At sa ibayo ko pang pagtingin, napansin ko ang mahahaba nilang mga kuko
Halos 1 o 2 pulgada ang haba ng mga ito. At higit sa lahat, ang lahat ng mga kuko nila ay napakatutulis. Alam kong nabalot na ako ng takot ng mga sandaling yon. Pero lalo pang nanaig ang hilakbot na makita kong ngumiti ang isa sa kanila. Yung ngiti na nakakatakot. Napansin ko ang matatalas ng ngipin sa kanyang bibig. Maya-maya pa'y, Natatandaan niyo ba ako? Hindi ba sinabi ko na buhay ang kapalit ng kamatayan ng aking ama? Ngayon na ang oras ng paniningil! biglang lumingon sa akin ang aking ama. Dave, dali mo si Jose doon sa silid ng iyong ina. Opo! Dali-dali ako tumakbo sa aming kwarto. Hosea, tara, lipat ka doon sa kabilang kwarto. Samahan mo si mama. Pagdating namin ni Hosea sa loob ng kwarto nila mama, napansin ko yung bintana nila. May harang na ito ng mga kahoy. Pinaupo ko si Hosea sa tabi ni mama. Kahit anong mangyari, wag ho kayo lalabas. Ilak niyo itong pintuan. Lalabas na sana ako nang bigla kong hawakan ng aking kapatid. Naramdaman ko ang higpit ng hawak niya sa aking braso. Kuya? Hosea, huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaan na may mangyaring hindi maganda sa inyo. Basta sundin mo sinasabi ko. Paglabas ko, isarado mo kaagad ang pintuan at iharang mo yung malaking upuan. Maliwanag? Opo. At tuluyan na nga ako lumabas ng kwarto. Eksaktong pagdating ko ng sala, halos himatayin ako nang biglang bumukas ng malakas ang aming pintuan. Halos mabaklas ang pintuan namin sa lakas ng pwersang tumulak dito. Nang mahimasmasan ako sa aking pagkagulat, nakita ko ang 3 nilalang na kanina'y nasa labas ng bahay namin. Nandun na sa aming harapan. Dahan-dahan kami pinaikutan ng 3 nilalang. Hawak ko ng itak na binigay sa akin ni Papa nun. Dave, dito ka sa likod ko. At sinunod ko nga si Papa. Nakita ko na parang lulusob na sa amin ng 3 kaya hinanda ko na ang sarili ko. At sa isang iglap, ay naganap na nga ang aming pagtutunggali. Pinilit ko labanan ng mga nilalang gamit ang itak na binigay sa akin ng aking ama. Ganon din si Papa, gamit ang pagi na mula sa aking lolo. At ang isang bagong itak na sa tingin ko ay galing din kay Mang Among. Napakabilis na mga kaganapan. Ni halos hindi na masundan ng aking paningin ang mga pangyayari sa aking paligid. Nagtiwala na lamang ako sa natural na galaw at reaksyon ng aking katawan. Tuwing makikita ko ang matatalas na kuko na papalapit sa akin, ay winawasiwas ko ang hawak kong itak. Hindi ko alam kung tumatama yun o hindi. Pero paminsan-minsan ay naririnig ko ang sigaw ng nilalang na tila ba nasaktan nito. Tuwing mahahagip yun ang aking pandinig, ay napapangiti ako at lalo kong nabubuhayan ng loob. Ngunit nabasag ang lahat ng yon nang marinig ko ang pagsigaw ng aking ama. Ah! Paglingon ko, si Papa, nakahiga siya sa sahig at yung isang nilalang nakapatong sa kanyang dibdib. Mahigpit na hawak nito ang 2 niyang braso. Halos sumabog ang dibdib ko nang makita ko na yung isang nilalang ay lumapit sa bandang ulo na ni Papa at kinagat ang balikat ng aking ama. Papa! Dagli akong tumalikod upang tulungan ng Papa ko, pero may hubablot sa akin, yung 3 aswang. Hawak nito ang kanang braso ko. Pinilit ko labanan ang pagkakahila niya sa akin, pero lubha itong malakas. Sa isang iglap, ay hinagis ko nito. Gumulong ako doon sa aming kusina. Sa lakas ng pagkakahagis niya sa akin, ay ramdam ko ang sakit ng pagbangga ng katawan ko sa pader. Halos mawalan ako ng malay, pero pinilit kong wag mangyari yun. Nang muli kong tingnan ang 3 nilalang, ay nakangisi ito at dahan-dahan naglalakad papalapit sa akin. At nang lingunin ko ang aking ama, nandun ang 2 aswang sa ibabaw niya. Dinig na dinig ko ang tawanan ng 2 aswang habang kagat-kagat ng isa ang kanyang balikat. Yung nakaupo sa kanyang dibdib, nakita kong itinaas nito ang kanyang kanang braso.
Akmang ibabaon nito ang kanyang matutulis na kuko sa aking ama. Pero bago niya tuluyang magawa yun, ay bigla akong narinig na sumigaw yung dalawang aswang. Ang sigaw na yun ay hindi sigaw ng pagdiriwang, kundi sigaw ng sakit. Hindi lamang ako nagulat, maging yung aswang na papalapit sa akin ay napahinto rin. Doon ko naaninag si Mang Among, nakatayo doon sa may pintuan sa aming sala. Masakit ba? Yan ay abo mula sa sinunog na ugat ng balete na hinaluan ng asin at ang espesyal na orasyon mula sa akin. Pagkarinig nun, nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng mga nilalang. Sabay-sabay silang pumunta sa sulok ng aming bahay. Iniwan nila ang aking amang duguan na nasa gitna ng sahig ng sala. Nagpalingalinga si Mang Among hanggang sa mahagip ng kanyang paningin ang aking kinalalagyan. O Dave, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Mang Among. Huwag ka mag-alala. Nandito na ako. Patay sa akin ang mga bagayon na to. Pagkasabi nun, ay muling binaling ni Mang Among ang kanyang paningin sa tatlong nilalang na nagsisiksikan sa sulok ng aming sala. Kitang-kita ko ang takot sa kanilang mga mata. At bakas na bakas din yon sa panginginig ng kanilang mga katawan. Hindi ko mapigilang mapangiti ng mga oras na yon. Marunong din palang matakot ang mga aswang. Hindi ba sinabi ko sa inyo na hindi kayo mananalo sa akin? Sadyang matitigas ang ulo ninyo. Ang pamilyang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. At dahil matigas ang inyong mga ulo, ito ang nararapat sa inyo. Nakita ko na nilahad ni Mang Among ang kanyang palad at ibinuhos doon ang abo na laman ng supot na kanyang hawak. Dahan-dahan itong lumapit sa tatlong takot na aswang habang umuusal ng orasyon. Pater noster que es in caelis, sanctificetur nomen nostres anum! Sabay sinaboy ni Mang Among ang hawak niyang abo sa tatlong aswang. Kasunod nun ay biglang nagliwanag ang buong bahay. Liwanag na mula sa paglalagablab ng tatlong halimaw. Mabilis ang mga naging pangyayari. Wala pang 2 segundo ay tupok na ang tatlong aswang. Nang mamayani na ang katahimikan, ay pinilit kong tumayo upang lapitan ang aking ama. At habang papalapit ako kay Papa, ay muli kong binatuhan ng tingin ang sulok ng aming sala kung saan meron tumpok ng abo. Abo na siyang tanging labi ng tatlong halimaw. Sa likod ng aking isipan ay nagtaka ko. Natupok ng matinding apoy yung tatlong halimaw na yon. Pero yung pader namin, ni walang bakas ng anumang sunog. At tila nabasa ni Mang Amo ang nasa isipan ko. Ngumiti ito, sabay sabing, Huwag ka nang mag-alala, anak. Maraming bagay sa mundo ang hindi kayang bigyan ng kasagutan. Ang isipin mo na lang, ligtas na kayo ng pamilya mo. Napangiti ako sa tinura ni Mang Among. At tuluyan ako lumapit sa aking ama. Pa? Pa? Dave, anong nangyari? Pa, may mga sugat kayo pero tapos na po. Lumingalinga ang aking ama. At nahagip ng kanyang paningin si Mang Among. Kaswal lamang itong nakaupo sa sahig na para bang walang nangyari. Among? Ako nga. Tapos na, Nilo. Tapos na. Kinabukasan, hindi pa rin ako makapaniwala na inatake ng baboy damo ang iyong ama, Dave. Wala namang nakikitang baboy damo dito sa lugar natin, hindi ko nga rin po alam kung saan galing ang baboy damo na yon. Basta, pagkagaling po namin doon sa pangunguha ng suso sa may palayan, nagulat na lang po ako na may baboy damo doon sa harapan namin.
Tapos tumakbo po ako mabilis, akala ko kasunod si Papa pero yan nga po ang nangyari sa kanya. Ganun ba? Mabuti naman at nakaligtas ang iyong ama. May mga sugat nga siya pero hindi naman kalaliman. Humarap ang doktor sa aking ama. O Nilo, hayaan lang natin na tumalab yung gamot na pinainom ko sa iyo ha. Pagkatapos, pag okay na ang pakiramdam mo, maaari na kayo umuwi mamaya. Maraming salamat, Dok, sa tulog ninyo. Walang anuman yon. Basta sa susunod, mag-iingat ha. Oo, sige, salamat. At lumabas na nga ng klinika ang doktor. Nagkatinginan kami mag-ama. Pa? Okay lang ako, Dave. Mabuti pa ay umuwi ka na doon sa bahay. May gagawin daw si Among doon ngayon. Baka kailanganin niya ang tulong mo. Sigurado ho kayo? Baka pwedeng sabay-sabay na tayo umuwi mamaya pagkatapos yung makapagpahinga. Hindi anak, okay lang ako. Andiyan naman ang mama mo at si Hosea para bantayan ako. Maya-maya lang nandun na rin kami. Sige na, puntahan mo na si Among. Opo. Pagdating ko sa bahay, nakita ko si Mang Among. Naguhukay sa paligid ng bahay namin. Pagkakita niya sa akin, O Dave, halika, umarinig ka. Tulungan mo ako. Gumawa ka ng ilang butas sa paligid ng bahay. gaano ho kalaki? Mga 2 dangkal ang lapad at 1 dangkal ang lalim. Sige po. Pero para saan ho ba ito? Ang dami mo namang tanong. Ilalagay natin dyan yung abo ng mga namatay na aswang. Bakit po? Yun ang magiging babala sa iba pang masasamang nilalang na hindi kayo basta-basta pwedeng galawin. Ganun po ba? Habang naguhukay ako, muli ko napansin yung mga bote na nakapako sa pader. Siya nga pala, Mang Among. Ano ho ba yung mga nilagay nyo sa pader namin? Ayan ba? Espesyal na pang-alarma ko yan. Kung sakali man na merong umaligid dito na hindi ka nais-nais, mararamdaman ko yon. Yun ang dahilan kung bakit ako biglang sumulpot kagabi. Buti ho pala. Mabuti talaga. Dahil kung hindi, abay baka ginawa na kayong kilawin ng mga bagayon. Matapos nun, ay naging payapa at tahimik na ang aming buhay. Wala nang kung anumang hindi pangkaraniwang nangyari. At sa mga nangyari namang yon, maraming tumatak sa aking isipan. Mga bagay na hindi ko na malilimutan at mag-iiwan sa akin ng alaala na ayoko nang balikan. Lalo na ang salitang bagayon.